Sa nakaraan ay nagkaroon ng tensyon si Kang Qian at Sang Yunrin, habang sa ibang lokasyon naman ay may di inaasahang insidente ang nangyari. At may makikita tayong isang lalagyan ng inumin na may lason. At may isang lalaki na nakahawak sa babae habang umiiyak ito dahil sa nangyari sa kanyang minamahal. Ngunit sa di inaasahan ay bigla na lang gumalaw ang kamay ng babae, at humawak sa kanyang tagiliran na mapapansin natin ang lason na nasa kamay nito. At kinalmat sabay idiniin at naglalabas ito ng malakas na lason na agad kumalat sa katawan ng lalaki, na agad naman napansin ng lalaki at halatang nabigla, at mayroon siyang nararamdamang kakaiba sa kanyang katawan ngunit huli na nang mapansin niya na may lason ang kamay ng babae. Na habang tinitingnan niya ang walang buhay na katawan ng babae ay napasabi na lang siya na ikaw. Bakit mo ito nagawa? At makikita natin ang mabilis na pagkalat ng lason sa katawan ng lalaki at napasukan na nga siya ng dugo, at may makikita tayong isang nilalang sa likuran nito. At nagsalita ang nilalang, habang tinatanong niya ang lalaki, na kung isa ba ito sa top 10 master ng martial world. Na makikita natin ang lalaki na di man lang nagsalita, at lumingon lang ito sa nilalang habang may nanlilisik na mga mata at galit sa kanyang mukha. At napagtanto niya na ito ang nagkukontrol sa kamay ng babae upang siya ay malason. Na makikita natin na agad na sumugod ang lalaki at wala nang paki sa kanyang sarili habang nagsiputukan na ang kanyang mga ugat sa katawan dahil sa lason. Ngunit sa kanyang ginawang atake ay walang kahirap-hirap lang na dinakma ang kanyang leeg, na mas lalong nagpalala sa kanyang sitwasyon at mas lalong sumirit ang dugo na lumalabas sa kanyang katawan, at habang hawak sa leeg ay binulungan niya ang lalaki at sinabing, ang isang henyong tao na naabot ang tugatog ng poison mastery ay mamamatay lamang ng ganito at dugtong pa niya habang malakas na tumatawa na maligayang pagdating sa lupain kung saan ang mga lason ay umaapaw. Lumipat naman tayo kay Commander Taeyang habang nilalakbay nila ang daan patungong Sichuan ng Tang Clan, na makikita natin si Commander Taeyang na nakasakay sa kabayo, habang ang iba naman ay halatang pagod na. Habang si Nam Gangchul naman na pawis at namumula ang mukha dahil sa sobrang init, ay sinabi niya na ang area na ito ay ang pinagkukunan ng katas mula kung saan ang Sichuan ng Tang Clan. At sa ganitong nakakairitang kapaligiran, hindi na nakakapagtaka kahit na mga insekto o poloka ay malalason. At dugtong pa niya na ang ating misyon ay mamagitan lamang sa tunggalian, ngunit nakakaramdam ako na parang pinasisingawan tayo hanggang sa mamatay bago pa natin makilala ang mga iyon ang Man-tribe folks. At tinawag na nga niya si Jiang Sam, sabay sabing may itatanong lang akong isang bagay. Ngunit sumagot lang si Jiang Sam na wag mo akong kausapin, at dugtong pa niya na kahit ang pagbuka lang ng aking bibig ay nakakapagod na. Ngunit ang kanyang sinabi ay di pinansin ni Nam Gangchul, at agad na lumapit at pabulong na nagtanong kay Jiang Sam na, totoo ba na ang Taeyang na yan ng martial artist ay naabot na ang Huaqiang? At sumagot naman si Jiang Sam na bakit ka naman nag-aalala? Ang salitang Huaqiang ay ang formal na pangalan ng Zhao Qiang, kung saan ito ay ang unang yugto sa pagiging isang absolute master. At ang ibig sabihin ng Huaqiang ay bulaklak ng sutra, at ang Zhao Qiang naman ay ang pagkakaisa ng sutra. Habang si Nam Gangchul naman ay sinabihan lang si Jiang Sam na ang ibig kong sabihin, ay hindi ba't ito ay kakaiba? Hindi siya isa sa top 10 masters, tulad ng aking lolo, ang Absolute Sword Master, ngunit siya ay naging kapitan pa rin ng Special Task Force. Sinabi naman ni Jiang Sam, ngunit hindi natin magbabago ang katotohanan na mag-isa lamang niya pinigilan ang rebelyon ng Jegal Clan. At kung isa sa alang-alang iyon ito ay kapansin-pansin na tao, at ang taong may kakayahang mag-absorb ng Blood Demon Essence ay pinili pa siya bilang master, at ang ibig sabihin lang ay napatunayan na nito ang isang bagay, at napaisip naman saglit si Nam Gangchul, at napasabi na lang siya na ngayon ay nabanggit mo yan, ito ay may katuturan naman, totoo pala na naabot na niya ang Huaqiang. At magtatanong pa sana si Nam Gangchul, ngunit paglingon niya ay wala na si Jiang Sam, habang nagtataka na lang siya kung saan ito nagpunta. At makikita natin si Kang Qian, na tahimik lang sa gilid, nang bigla na lang may tumawag sa kanya. At sinabing hoy, successor ng sibat, at makikita natin ang taong tumawag sa kanya ito pala ay si Jiang Sam, habang nakangiting ipinakilala ang sarili, at sinabing ako si Jiang Sam mula sa Beggar Sect, ikinagagalak kitang makilala.
Sabay abot ng kanyang kamay, habang si Kang Qian naman na tinitignan lang muna ang kamay ni Jiang Sam. At makikita natin na inabot na rin ng ating bida ang kanyang kamay. At biglang napangiti si Jiang Sam ng masama, at makikita natin na nilakasan ni Jiang Sam ang kanyang pagkakahawak sa kamay ng ating bida, na agad namang napansin ni Kang Qian, at agad na rin niyang pinagbigyan ang gustong mangyari ni Jiang Sam, at nagtagisan na nga sila ng lakas, at dahil sa ginawa ni Kang Qian ay bigla na lang nagkaroon ng parang kuryente sa kanilang mga kamay na agad namang napansin ni Jiang Sam, ang kakaibang lakas ni Kang Qian, at napasabi na lang siya sa kanyang isip na ito ay hindi lang mahigpit na pagkakahawak, kundi mayroon din lakas. At napangiwi na lang siya sa sakit, habang sinasabi niya na ang lakas nito ay overwhelming na parang dumadaloy sa pamamagitan ng buo kong katawan mula sa kamay nito. At napabitaw na lang siya sa sakit ng kanyang kamay, at sabay sabi kay Kang Qian na, kung hindi mo kayang kontrolin ang lakas mo, paano ka makakamaster sa martial arts ng maayos? At dugtong pa niya na sa tingin ko, ay ikaw yung tipo ng tao na makakabasag ng kutsara habang kumakain. Gayunpaman, mayroon ka bang narinig na kahit ano mula sa iyong master na si Taiyang, patungkol sa misyong ito? At sumagot naman si Kang Qian na, yun din sana ang itatanong ko sa iyo. At napaha na lang si Jiang Sam sa kanyang narinig mula kay Kang Qian. Habang ang ating bida naman ay sinabihan niya si Jiang Sam na ang information network ng Beggar Sect ay kilala sa kabila ng lahat ng Murem. May nagsasabi pa nga na ang sekta ng pulubi ay ang tunay na namamahala sa Murem. Sumagot naman si Jiang Sam, at sinabing nako, kalokohan lang yan, siguro kung ang Shaolin or Wudang ay maaari pa, pero hindi kami. Sinabi naman ni Kang Qian na hindi, ang isang tao ay hindi kayang lupigin ang mundo ng mag-isa gamit lamang ang malupit na puwersa. Ang pagkakaroon ng tamang impormasyon ay ang pinakamahalagang susi upang i-handle ang krisis. At maliban na lang kung hindi ikaw ang high-rankang master, ang isa sa ika-6 na masters ng Beggar Sect. At sumagot naman si Jiang Sam na kung paano mo ito nalaman. At dugtong pa niya sa kanyang isip na kahit papaano, sa tingin ko ang information network mo ay mas magaling pa kaysa sakin. At sumagot na nga siya sa tanong ni Kang Qian at nakangiti niyang sinabi na, sige, may ibubunyag ako sa iyo na kaunting sekreto ng Heavenly Secrets, para kay Master Taeyang sa kanyang pinahahalagahang disciple, at sinabi na nga ni Kang Qian na ang gusto niyang malaman ay patungkol kay Dang Sokgon, na ikinabigla naman ni Jiang Sam, at napasabi na lang siya sa kanyang isip na masyado namang straight to the point ang taong ito. Napaisip na lang siya at sinabing, saan ba dapat ako magsimulang magpaliwanag? At matapos lamang ang ilang sandali ng kanyang pag-iisip, ay sinabi na nga ni Jiang Sam na, ang genius martial artist ng Sichuan ng Tangklan na si Dang Sokgon, natural lamang na lumahok sa malaking digmaan, at sa mga panahong iyon, mula sa Heavenly Demon. Ang isa sa naglagay ng Martial Alliance Forces sa mahirap na posisyon ay walang iba kung hindi ang Poison Demon. At sa mga panahong din na iyon, ang isa sa taong tumulong sa alyansa sa 4 na Heavenly Poison, walang iba rin kundi si Dang Sokgon. Si Dang Sokgon ay may malalim na kaalaman sa Venom Art, kung saan siya ay mayroong pambihirang kakayahan sa panggagamot ng mga lason. At marami ang naniniwala na si Dang Sokgon sa huli siya ang nagpasya sa kinalabasan ng The Great War. At nagsalita naman si Kang Qian na ibig mong sabihin ay kung ganoon siya kahusay. Sinabi naman ni Jiang Sam na hindi na nakakagulat na kabilang siya sa top 10 martial artist. Gayunpaman, ang mga henyo na marugdob sa isang bagay madalas. At makikita natin ang mukha ni Kang Qian, habang nakikinig ay parang mayroon siyang naalala. Dahil sa mga sinabi ni Jiang Sam ay sumigaw na lang bigla si Kang Qian at sinabing baliw ka. At dahil sa pagsigaw ni Kang Qian, ay nagtatakang nagtanong si Jiang Sam kung bakit siya sinabihan ni Kang Qian ng baliw. Na agad namang humingi ng tawad si Kang Qian at sinabi niya na naalala ko lang ang aking old master. At di naman ito binigyan pansin ni Jiang Sam, at sinabi na lang niya na anyway, marami daw siyang nagawang insidente dahil sa kanyang eccentric personality. At nagtanong naman si Kang Qian na kung ano naman ang patungkol ngayon.
At sumagot naman si Jiang Sam na sa ngayon ay, at di na nga naituloy dahil lumipat ang pangyayari sa nakaraang gabi sa Sichuan ng Tang Clan kung saan nag-uusap sa loob ang Tang Clan at si Taeyang at tinanong ni Taeyang ang miyembro ng Tang Clan kung anong ibig sabihin ng biglaang pagkawala. At dugtong pa ni Taeyang na hindi ito nabanggit sa ulat. At sumagot naman ang kanyang kausap na ito ay nakakahiyang sabihin, at dugtong pa ng lalaki na kami ay nag-aalala na kung ipinahayag namin ang totoo sa pagkawala ni Tang Shukon, ay hindi nila ipapadala ang Special Task Force ng Alyansa. At makikita natin ang lalaki na natahimik, at pinagpapawisan na mukhang may alam ito sa nangyayari, ngunit ayaw magsalita. Habang si Taeyang naman ay napansin na may kakaiba sa lalaki, ay sinabi niya dito na kung pinatalsik ba nito si Tang Shukon. Na agad namang itinangi ng lalaki at sinabi niya na si Tang Shukon ay tanyag at kabilang sa top 10 martial masters, paano naman namin mapapaalis ang ganoong tao? At napatahimik naman si Taeyang, habang ang lalaki ay patuloy pa rin sa kanyang sinasabi, at dugtong pa niya na patungkol dyan ay sa katotohanan may mga ilang pagtatangkang ginawa, ngunit sila ay pinigilan. Pagkatapos noon, marahil dahil sa kasalanan sa pagpatay ng kanyang sariling kin, o kamag-anak si Tang Shukon ay nagbitiw mula sa kanyang posisyon at siya ay nagtatago na mula noon. Nang malaman niyo na wala na siya, ang tauhan ng pamilya ay patuloy parent sa paggawa ng gulo. Habang si Taeyang naman na nakikinig ay napatahimik na lang siya sa kanyang narinig. Balik sa kasalukuyan na makikita natin si Taeyang na napapaisip parent sa pagkawala ni Tang Shukon, ang isa sa top 10 Great Masters. Ang balansi ng kapangyarihan ng Man family ay nagambala. At nangangahulugan lamang na kailangan kong hawakan ang parehong antas ng lakas na mayroon si Tang Shukon. Ngunit bigla siyang napatigil sa kanyang iniisip dahil sa mayroon siyang napansing kakaiba sa kanyang kabayo na makikita nating napasuka ito ng dugo, na agad namang napagtanto niya na nalasan ang kabayo at agad na namatay bago pa man bumagsak ay tumalon na si Taeyang, at nabigla na lang siya sa kanyang nakita. At makikita natin ang makapal na mukha ng ex mo na nagloko tapos babalik sa'yo. Emotional damage. Balik sa ating kwento, habang tinitingnan ni Taeyang ang lason na nasa paligid ay pasigaw niyang sinabi na may poisonous attack. Upang makaalam ang kanyang kasamahan, sabay perform ng kanyang teknik na tinawag na ironclad. Na makikita natin ang lilang enerhiya na nagtitipon sa kamay ni Taeyang at nang makaipon na siya ng sapat ay agad niya itong ipinalakpak, na makikita natin na talagang malakas ito. At nagdulot ng malakas na pagsabog ng enerhiya na naglinis ng paligid nila mula sa poisonous attack, at unti-unting nawawala ang makapal na poisonous na nagkalat sa hangin, at agad na nagtanong si Taeyang na kung maayos lang ba ang lahat. Habang ang kasamahang vanguard ni Taeyang ay sinabing ang lason ay hindi masyadong malakas tulad ng inaasahan, kung ito ay ironclad hospitality, ay kailangang mayroon kang built-up na ilang panlaban sa ganitong antas ng lason. At makikita natin si Taeyang na nakangiting sinabi na sa tingin ko, ay kailangan ko nang mag-ingat sa susunod. Ngunit bigla naman siyang napatigil dahil sa mayroon siyang napansin, at habang tinitingnan niya ang paligid ay sinabi niya na ang vanguard ay lahat occupied ng sekta, ay mga elite guards. Ngunit ang rear guard o ang bantay sa likuran ay tanging mula sa mga special units ng secondary forces. At napasigaw na lang si Taeyang sabay utos na i-check ang rear guard kaagad. At nang tingnan ng mga vanguard ang kanilang likuran ay wala silang nakita na rear guard, at kaagad na sumigaw ang vanguard na, "Lord mo, ang rear guard ay wala kahit saan, at di rin namin makita." Na agad namang ikinabigla ni Taeyang at napasabi na lang siya sa kanyang isip na isa itong disaster. Sa ibang lokasyon naman kung saan ay patuloy parent sa pag-uusap ang dalawa, habang sinasabi ni Jiang Sam na anyway, kahit na ganyan siya ka-prominent figured, ay nagkaroon naman ng isang fatal weakness, at nagtanong naman si Kang Qian na kung anong kahinaan naman. At sumagot naman si Jiang Sam, habang pabulong niyang sinabi na parang nagkaroon siya ng kahinaan para sa mga babae. At sumagot naman si Kang Qian na well, ang mga ganyang bagay ay kadalasang tinatakpan ng katagang heroic romanticism. Sinabi naman ni Jiang Sam na ang problema lang ay, hindi lang siya ang may gusto sa mga babae. Siya rin ay isang ganap na tanga na hindi alam kung paano makikipag-usap sa kanila ng maayos. At napaha na lang ang ating bida sa sinabi ni Jiang Sam.
At dugtong pa niya na kung iisipin mo ito, paano ang isang recluse na ginugol ang kanyang buhay ay nakakulong na naghihiwalay, at nagdissect ng mga pulaka at insekto na manligaw sa isang babae. At mayroon din mga rumors na ang kanyang amoy ay mas malala pa sa aming mga beggars. Nang bigla na lang silang napatigil dahil sa may napansin ang si Kang Qian, habang si Jiang Sam naman ay nagtataka na lang habang nakatingin sa ating bida. At napasabi na lang siya sa kanyang isip na masyado akong nakatuon sa aming pag-uusap, at hindi ko na napansin ang palatandaan. At sinabi na nga ni Kang Qian kay Jiang Sam na napapalibutan na tayo ngayon, dahil sa wala pa ring kaalam-alam si Jiang Sam ay nagtanong siya kay Kang Qian na kung ano ang ibig sabihin ng ating bida. Ngunit nanlaki naman ang kanyang mga mata nang mapagtanto niya ang kanilang sitwasyon. At sinabi ni Kang Qian na tingnan mo doon, may isang bagay na katakataka, ang nagpapakita sa lokasyong iyon, at makikita natin ang lokasyon pala nila Commander Taeyang ang itinuro ng ating bida at ang pinuno ng mga tribo. Na makikita natin ang pinuno na tinitingnan lang sila Commander Taeyang sa hindi kalayuan. At makikita natin si Taeyang at ang mga vanguard na napahinto, dahil sa pagpigil ng isang miyembro ng tribo. Habang sinabi nito na hindi kayo pwedeng pumasok dito. At nagtanong naman si Commander Taeyang na kung ano ang ibig nitong sabihin. At dugtong pa niya na ang lugar na ito ay nasa ilalim ng control pero ng Tang family sa loob ng mahabang panahon. At sinabihan naman si Taeyang ng miyembro ng tribo at mayabang nitong sinabi na hindi naman kayo kabilang sa Tang family, hindi ba? At makikita natin mahinahong nagpapakilala si Taeyang na isa siyang opisyal na mula sa Special Unit ng Martial Alliance, at dugtong pa niya na ipinadala siya ng alyansa upang mamagitan sa labanan dito, sana ay payagan niyo akong makausap ang inyong pinuno. Bago tayo magpatuloy sa ating walang kwentang kwento ay shoutout muna sa ating mga bagong subscribers dyan, at sa patuloy na sumusuporta sa aking channel. Ngunit naging bastos naman ang miyembro ng tribo, at agad na pinigilan si Taeyang sa kanyang pagsasalita, na kahit na nagpakilala na siya ay wala pa ring galang magsalita ang lalaki, at sinabi pa nito na ayon sa aming dakilang pinuno, ay ayaw niya makipagnegosasyon sa kahit na sino. Na ikinainis naman ni Taeyang, habang makikita natin ang mga ugat sa kanyang mukha na halatang nagpipigil sa kanyang galit, at napamura na lang siya sa kanyang isip, habang sinasabi niya na isa lang hamak na mga aso, na laging nakikialam. Na makikita natin naglabas na nga ng killing intent si Taeyang na agad namang napansin ng mga miyembro ng tribo, at makikita na mas nilakasan pa ni Taeyang, ang kanyang inilalabas na aura, na ikinabigla naman ng lalaki at pati na rin ang kanyang mga kasama, habang di makagalaw ay nanginginig din ang kanilang katawan, at napasabi na lang ang lalaki na, hindi ito maaari, ito ay pagkakalumpo. At ang nakakahanga, ay mapapasuko mo ang iyong kalaban sa pamamagitan lamang ng isang dalangin. At habang nagsitinginan ang dalawa ay napasabi na lang sila na kung ito na ba ang lakas ng isang tao kapag umabot na sa Transcendence Realm. At nagtanong na nga si Taeyang sabay turo mga miyembro ng tribo at sinabing pumunta lang ba kayong lahat dito para lang makipagtalo sa isang near subordinate na katulad ko. Na makikita natin na mas lalong nanginginig ang lalaki. At dugtong pa ni Taeyang na kung ipagpatuloy mo ang iyong pagsasalita, ay dapat handa kang i-risk ang iyong buhay. At makikita natin ang takot sa mukha ng lalaki habang pinagpapawisan ng malala. Ngunit sa babalang binigay ni Taeyang ay di man lang ito nakinig at nagtangka pa rin nagsalita at sinabi pa nito na kahit pa maging ang Tang family o ang Martial Alliance ang nasa aming lupain. At di na nga niya na ituloy dahil agad na bumulusok si Taeyang upang patayin ang lalaki. Sabay dakma sa leeg nito, na dahil sa sobrang bilis ni Taeyang ay di na niya nadepensahan ang kanyang sarili, at sumalpok sa puno. At dahil sa lakas ni Taeyang ay nawasak pa nito ang puno. At makikita natin ang kasamahan ng lalaki na papasugod kay Taeyang, na agad naman niya napansin sabay gamit ng kanyang teknik. At napahinto naman ang mga sumugod sa kanya habang nabitawan naman niya ang lalaki. Na makikita natin na akmang tatakas ang Betokon sabay talon, nang bigla na lang may humawak sa kanyang paa, at binalibag sa lupa. At sa sobrang lakas ay bumaon ang ulo nito, na makikita natin ang isang vanguard, na nakangiting sinabi niya tila nakapagdala kami ng isang totoong expert.
Habang may dalawang papasugod kay Taeyang na agad niyang napansin at mabilis na hinawakan ang kani-kanilang mga leeg. At makikita natin ang onggoy na may hawak na dalawang saging at seryusong nakatingin sa dalawa, na mapapansin natin na halos di na makahinga ang lalaki sa sobrang lakas ng pagkakahawak ni Taeyang, nang bigla na lang may napansin si Taeyang na ataking papalapit sa kanya, na makikita natin ang mabilis na atake, na agad namang naiwasan ni Taeyang, dahil sa ataking iyon ay nagdulot ito ng malakas na pagsabog sa kagubatan. Bitin ka ba? Kape ka muna, pasensya na kayo kung di umabot sa labanan ni Taeyang at ng pinuno ng tribo. Sinadya ko talaga para sa susunod ay di kayo mabitin sa labanan nilang dalawa. Thanks for watching guys.